Kamakailan lang ay nasilayan na ng marami ang ilang mga sasakyan dito sa bansa na sobrang high-tech na kung saan karamihan sa mga katangian nito ay lubhang nakakamangha. Mga advanced na katangian, pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Gaya ng isang bagong minivan ng Toyota Motors na kararating lamang dito sa bansa. Isang makabagong disenyo at dagdag na modelo sa line-up segment ng brand para sa kanilang bagong innovation na palakasin ng advanced na teknolohiya ng kanilang mga sasakyan para sa ikauunlad ng driving performance, fuel economy, comfort, convenience, flexibility at reliability. Kaya naman kung hindi mo pa alam at nagpaplano ka pa lamang ay mas maiging malaman mo ito. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo ay aalamin natin, pero bago yun syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po ng subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Unang ipinakilala ng Toyota Motors ang kanilang bagong HEV minivan concept sa Japan Mobility Show sa Tokyo noong October 26, 2024. Ay agad na dinala at ipinakilala na rin dito sa bansa. Nitong nakaraang buwan lamang na kung saan ay umagaw din sa atensyon ng maraming mamamayan. Isang bagong pagpipilian na naman na malamang sa susunod na taon ang ating aabangan. Ang modelong ito ay ginawa para sa makabagong henerasyon na nag-aasam mamuhay ng masagana, madali ang biyahe sa araw-araw na may dagdag na mga advanced at modernong kagamitan. Gamit ang ilang mga teknolohiya na magpapabuti palalo sa pang-araw-araw na pagsakay. O para sa mga cargo, pagdi-deliver at kahit sa anong negosyo. Ito ay inspired sa Kayo Ibaco shipping container ng pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa cargo at pagdi-deliver na may dagdag na kaunlaran sa sistema. Malawak na kapasidad at hindi mahirap pakisamahan. Ibig sabihin mas mapapadali nito ang transport at pagpapatakbo ng mga negosyo na may kinalaman sa cargo at hakutan. Dahil sa dala nitong magagandang katangian, kaya nang pwedeng buksan ng malakihan ng mga pintuan nito, lalo na kung may mga ikakarga kang malalaking bagay upang mas madali ang access at hindi masyadong hassle kung ipapasok. May malawak na capacity at pwedeng i-customize sa kahit anong paggagamitan. Hindi lang pang cargo, maging pampamilya ay pwede na rin. Senior citizen at PWD friendly pa. Ang bagong minivan na ito ay pinapanatili rin ang matibay na paraan ng pagmamaneho sa loob at labas ng kalsada. Gamit ang ilang sa mahalagang features na inilagay sa under chassis frame at mga suspension na kung saan kayang umadapt sa kahit anong klase ng kalsada. Malulubak mababato mga lupain kasama ang pinataas na ground clearance nito na may dagdag na kakayahan sa matutubig na lugar. Ang mga ilaw nito ay kakaiba ang mga disenyo din, ngunit pare-parehong mga naka-LED type na klase. Pinapanatili naman ang malawak na visibility sa madidilim na kondisyon. Kasama ang ilang mga reflectorized lighting gaya ng LED Toyota logo na umiilaw din. Ang kagandahan pa sa modelong ito ay napapalibutan ng maraming otomatikong mekanismo kasama ang automatic auto-fold rear view mirror at iba pang mga automatic features na magagamit mo sa modelong ito. Pagdating sa interior, ang buong cabin ay napaka-flexible, versatile at reliable. Dahil bukod sa napaka-accessible, ito ay kayang i-customize sa kung anumang layunin. May malawak na capacity at may naka-attach na point cross shape sa buong palibot nitong interior base na kung saan ginagamit para sa ilang mga bagay na ikakabit, idadagdag sa loob o anumang gamit. Kaya madali na lang din may transform sa kung ano ang nais. Pwedeng gawing camper van ay mas madali na lang ding magagawa dito kasi may mga nakaabang na pagkakabitan o kung ano paman. Meron itong iisang seat para sa driver na may komportableng seating arrangement na naka-low driving position na magpaparana sa driver ng functional at comfortable driving experience. Kasama din ang ilang sistema na makikita sa harap. Ang mahabang screen para sa multi-information, driving at iba pang features, notification na makikita mo dito. Nilagyan din ng freestanding TV screen para sa dagdag na monitor, libangan at impormasyon. Very convenient kasi adjustable din at foldable ang upuan sa oras na kinakailangan mas palawakin pa ang espasyo. Sinamahan din ito ng mga rack sa interior na divider para sa mga gamit, kung saan binibigyan daan ng madaling pagbubukod ng mga gamit o bagahe o anumang mga ikakarga sa loob nito na pwedeng maalis kapag hindi na ginagamit. Nilagyan din ang minivan na ito ng moonroof o bintana na makikita sa bubong, kasama ang iba pang naglalakiang bintana sa bawat portion. Ang nagpapagana sa sasakyang ito ay isang baterya na kung saan gumagawa ng enerhiya
sa pamamagitan ng electricity power na nagbibigay sa modelong ito ng magandang performance na wala pang eksaktong lakas o bilis na inaitala. Ngunit panigurado ay hindi ka mamumulubi pagdating sa konsumo dahil sa naka-electric nga na klase ay hindi rin gumagamit ng fuel, panigurado. Sa harap at sa ilalim lang din ng hood makikita ang baterya nito upang mas mapadali ang maintenance at checking nito. Hindi pa malinaw ang ilan pang gamit na magkakaroon ito sa oras na kung saan ay opisyal nang ibibenta ito sa merkado ng Pilipinas. Pero panigurado ay magkakaroon ito ng marami pang mga convenient features para talagang masatisfy gamitin na posibleng magkaroon ito ng iba pang mga high-tech features kaya ng wireless charging system, automatic door opener, power window, keyless entry at driving mode system. At syempre hindi mawawala dito ang mga bottle and cup holder, magandang features sa aircon system at marami pang iba. At syempre lalagyan din ito sigurado ng ibang mga safety sense ng Toyota upang mas mapanatili ang kaligtasan habang bumabaybay sa napakahabang biyahe at upang maprotektahan ang mga occupants na sasakay dito. Kabilang ang adaptive cruise control para sa dagdag na kaginhawaan sa driver habang nagmamaneho ng malayuan. Bukod pa dyan, batay na rin sa manufacturer itong electric van na ilalagyan din ng mga security features. Ang sensor na nakapalibot na magpapaigting pa ang pangkaligtasan at seguridad nito. Ang bagong minivan electric vehicle ng Toyota ay may kabuang sukat na pagdating sa haba ay nasa 157 inches o katumbas ng 3,990mm, habang ang sukat ng lapad nito ay nasa 70.4 inches o 1,790mm. May taas ito na 73 inches o 1,855mm, zero emission at eco-friendly, kaya siguradong wala ring coding. At kung pag-uusapan naman ang magiging presyo nito, ito ay hindi naman daw kamahalang sasakyan dahil lang sabi ng Toyota manufacturer ito ay affordable lang sa karamihan. Well, di pa natin alam yan kasi kung pag-uusapan ng ilang mga makabagong sistema, tiyak na yun ang pagbabasehan ng Toyota sa magiging presyo nito. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talaga mapapakinabangan sa araw-araw ang Toyota Tamaraw 2024 model. Ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration, kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang production nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadesenyo ang bawat body configuration nito
Depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may dalawang klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Kaya naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay umaabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangsiguridad. Meron itong dalawang concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Usapang practical, man sa dalawang ito ang piliin mo ay siguradong mapapakinabangan mo pa rin sa kahit saan. Pareho namang versatile ang dalawang klase nito at magagamit mo rin sa hanap buhay, negosyo at kung ano paman. Siyempre yun naman ang main purpose ng modelong ito. Pwedeng pangkargahan ng bagahe o ng mga tao man. Kaya ganun pa rin ang postura, laki ng kabuuang body na parang sa ibang utility. Kaya naman paniguradong lalakas din ang popularity ng Toyota Motor Philippines sa pagkakataong ito. Sa paglabas ng bagong modelo na Toyota Tamaraw ay tiyak na pipilahan din ng marami gaya ng sa ibang mga brand competitor nito. Ayan ang Mitsubishi, Isuzu at Suzuki ay ilan din sa mabentang mga Japanese car automaker dito sa bansa. At ang ilan nga sa mga magiging kakumpetensya nito sa merkado ay ang Mitsubishi L300, Isuzu Travis at Suzuki Carry. Kaya naman, kung nais mong malaman kung karapat-dapat rin nga ba itong Toyota Tamaraw sa mga lineup na yan, ay mas maiging iyo itong pakatutukan hanggang sa katapusan, sapagkat ang bawat detalye na ating babanggitin ngayon ay lubhang mahalaga na tanging itong Toyota Tamaraw 2025 model lamang ang nagdadala. Gaya na lamang ng mga safety features na inilagay sa bagong modelong ito. Hindi kapansin-pansin at hindi halata sa modelo ang pagkakaroon ng mga advanced safety features na gaya nito, ang ABS o Anti-Lock Braking System. Itong modelo ay binahagian ang isang makabagong sistema na yan na suporta para sa paggamit ng preno sa ligtas na paraan. Gaya na lamang ng mga biglaang paghinto sa mga hindi inaasahang pagkakataon o yung mga bigla mong natapakan ng brake. Kinakailangan mo ang anti-lock braking system na kung saan tumutulong dito upang bumitaw ng paunti-unti sa brake pansamantala sa oras ng mga biglaang pagpipreno, na kung saan nagbibigay dito ng mas ligtas at maaasahang paggamit ng brake procedure. Iniiwasan ito ang pagkaskid ng mga gulong na hindi umantong sa pag-ikot o disgrasya ng sasakyan sa kabuuang lakas ng pagpipreno. Isa pa, nakakagulat din na pagkakaroon ng isang safety features na gaya nito na traction control system na inilagay din sa Toyota Tamaraw 2025 model. Isang sistema din na magagamit naman sa isang off-roading, madudulas na kalsada o yung matutubig. Didetect ng sistemang ito ang pagkawala ng traksyon ng mga gulong sa oras na malulubak, na kung saan pinipigilan din ito ang kahihinantungan ng pagkawala ng balanse ng pag-ikot ng gulong sa harapan. Pagkawala sa maneuver, di naman kaya pagkadulas ng sasakyan, ay automatic nag-a-apply ng preno sa pagkakataong ito upang nang sa ganun ay masiguro ang seguridad ng bawat pasahero. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng stability control system para ma-maintain naman ang stability ng sasakyan sa oras ng mga pakurbadang kalsada o malulubak. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. Sinamahan din ito ng mga parking sensor para sa mas ligtas naman na pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Meron itong parking sensor sa likuran at may kasama na ring camera for better parking assistant. Dahil kahit gaano kalaki ang modelong ito, ay siguradong mapapanatag ka sa mga oras ng pagpapark. At ang ilan pa sa mga advanced na safety features na inilagay din sa modelong ito ay ang Hill Start Assist Control System. Isang sistema naman na tumutulong para mas mapalakas ang kapit ng preno sa oras na mapapahinto mo ito sa mga pataas na lugar o kalsada. Kung sakaling biglang hihinto o kaya matraffic ka sa ganong klase ng kondisyon, ay automatic pa rin mag-a-apply ng brake o susuportahan ang matinding kapit nito para nang sa ganon ay hindi basta-bastang dumaustos pababa ng kalsada itong modelo. Sinamahan din ito ng speed sensing door lock, na kung saan pagdabit nito ang 20 km pataas ay kusang nagsasara o naglalak ang pintuan nito upang nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan sa oras na tumatakbo ito ng ganong kabilis. Dahil dito ay talagang ligtas ang mga pasahero nito, lalo na yung mga bata
na mahilig magbutingting ng mga pintuan sa oras na tumatakbo. Kasama pa sa ilang mga pangkaligtasan nito ay ang day and night rear view mirror, mga front and side impact beams, crash sensor at mga seat belt na tumutulong upang mas mapanatag ang bawat sakay natin sa araw-araw, lalo na kung gagamitin natin ito sa malalayong biyahe. Kaya naman talagang sobrang upgraded na yan sa pagkakaroon pa lang ng mga bagay na yan. At pag-usapan naman natin ang kabuuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Nilagyan ito ng matitibay na klase ng chassis frame na sinamahan din ng matitibay na klase ng suspension sa front and rear na mga naka-double wishbone na may kasamang mga shock absorber at coil spring. Dumaragdag sa pagiging kalmado ng biyahe at komportable sa loob. Mas na-enhance ang capability ng modelo lalo na pati kahit sa malulubak na klase ng kalsadang dadaanan. Meron itong klase ng gulong na naka-tubeless tires na at may kabuuang sukat na 15 pulgada. Ang mga brake nito ay nilagyan naman ng mga naka-disc type sa front habang naka-drum brake type naman para sa rear brake nito. Pagdating naman sa manubela, ito ay nilagyan din ng isang power steering na klase, naka-rack and pinion at the-adjustable na steering column. Ay mamaneho ng maayos ang pang-araw-araw na gamit sa pamamagitan ng mga sistemang ikinabit sa manubela nito. Pagdating naman sa interior base compartment, depende pa rin sa klase at itsura ng body ang pipiliin mo. Kung ang pick-up truck na klase, may kasama itong 3 upuan para sa harapan, 2 sa pasahero at 1 sa driver, habang ang isang klase nito ay mayroong 3 sa harapan at hanggang sa 10 naman para sa likuran. Sinamahan ito ng magandang aircon system na may kasama ng auto climate control, nilagyan ng heater, mga accessories power outlet para sa pagsasaksakan ng gadget o pagcha-chargean, may mga bottle and cup holder, power window, at nilagyan na rin daw itong modelo ng cruise control system. Mainam naman sa malalayong biyahe lalo na sa highway na kung saan binibigyan pagkakataon ng driver na may taas pansamantala ang kanang paa sa oras na tumatakbo ito ng hanggang 60 km/h. Dahil dito kahit hindi ka nakatapak sa accelerator pedal ay kusa pa rin itong tatakbo sa nakatalagang speed nito sa kabuuan. Kaya naman magagamit ito ng karamihan lalo na kung umuwi ka pa ng probinsya mula sa Maynila. At isa pa, sinamahan na rin ito ng entertainment o mga libangan sa loob nito gaya ng mga radyo, CD player at mga Bluetooth connectivity na maaari mong gawin habang ikaw ay bumabaybay sa napakalayong biyahe. Meron itong TV screen monitor para mapanood mo ang anumang palabas na gusto mong panoorin. Di touchscreen na rin ito kaya sulit na rin. Pagkatapos niyan, ang instrument cluster nitong modelo ay hinaluan ng analog type na klase at isang digital. Nagbibigay naman sa driver ng malawak na impormasyon patungkol sa pagmamaneho nito, kung saan dito lumalabas ang ilan sa mga notifikasyon, signal sign, pagpapaalala sa orasan at kung ano paman na tumutulong din para ma-maintain ang kalidad nitong sasakyan habang nagpapaandar. At ang iba pang bahagi nitong bagong Toyota Tamaraw 2025 model ay ang external features nito. Ang headlamp daw nito at ang tail lamp ay naka-LED type na klase. Kaya naman pati sa madidilim ay siguradong maliwanag na yan at napaka-reliable. Sinama na rin ito ng fog light para sa pangkaragdagang visibility at ilan pang mga bagay na makikita sa external na disenyo na dumaragdag sa lakas ng appearance nito. Meron itong mga security features din na inilagay ng brand para masiguro naman ng mga may-ari na kung iiwan lamang ito sa labas ng bahay at wala sa loob ng parkingan ay hindi pa rin magagalaw, mapapaandar o mananakaw ng kahit na sino man. Sa pagkakaroon ng anti-theft alarm, engine immobilizer, central locking at power door lock na nagpapatibay sa seguridad nitong sasakyan habang nakastay lang sa parkingan. Meron itong estimated na laki ng fuel tank nito na 50 to 60 liters na full tank at kumukonsumo daw ng mas matipid na paraan. Hindi pa masyadong masusubukan ng marami yan, pero kung nagkataon man ay siguradong papatok yan. Para naman sa kabuuang presyo, sa bansang Thailand inilabas ito na may mababang price tag lamang na maabot ng 700 to 800,000 lamang. Dito sa bansa ay may average price naman ito na estimated price lang din na maglalaro
sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Kaya naman kung nagustuhan mo ang sasakyan na ito kumpara sa marami, pwede mong i-comment yan sa baba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, mananggilig at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mag-click ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan o parang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!